Balyang sinara ni Kira ang pintuan ng office ni Logan sa pag-aakalang wala pang boss niya. Kaya nang marinig ito ni Logan, napatayo siya sa swivel chair at naglakad patungo sa kinaroroonan ng ingay. Doon niya naabutan ng nakasimangot na si Kira. Ano naman kayang problema ng sekretary niya? Logan, nandito ka na pala? Wika ni Kira na nagulat na mas maaga pa ito sa kanya. Yes, kanina pa ako dito. Actually, kagabi pa nga, after the event, hindi na kita nakita ulit. Galit ka pa rin ba sa akin sa ginawa ko? Look, hindi ko naman sinasadya. She interrupted him for what he's trying to say. It's okay, wala sa akin na nakita ko. Single ka naman kaya pwede kang makipag. Natigilan si Kira at alam naman niyang wala siyang karapatan na magselos. Ano bang laban niya sa sophisticated na babae na nababagay kay Logan? Sino nga ba siya sa buhay nito? Isa lang naman siyang babaeng niregalo noon sa lalaki at nabuntisan. Never mind, I'll send you the report, wika niya. Sabay talikod at lakad patungong desk niya, nahiwagaan naman si Logan sa kakaibang ikinikilos ng kanyang secretary. Tatanungin pa sana niya ito kaso naalala niyang may gagawin pala siya kaya bumalik na rin siya sa table niya. Mamaya niya na lang siguro tatanungin si Kira kapag kumalma na ito. Halata naman na mainit ang ulo nito pagdating. At ayaw niya rin naman na magtalo pa silang dalawa. 2 hours later, someone knocking on the door. Mabilis na tumayo si Kira para pagbuksan ng nakatok. Hindi na siya nagpautos pa sa kanyang boss. Pagbukas niya ng pinto, biglang napataas ang kilay niya sa nakita. Ito yung babaeng kahalikan ni Logan na nagdaang gabi. Ano naman kayang gagawin niya dito? Sino ang dumating, Kira? Papa, hindi na ni Logan na tuloy ang sasabihin ng makitang ex-girlfriend na si Madison. What's the bad smell that's bring you here? Tanong ni Logan at baka sa mukha ang pagkainis. Makikita sa mga mata niya na hindi welcome ang babae. Babe, Logan, can we talk? Wala tayong dapat pag-usapan pa. I hope it is clear on you. Stop wasting my time, Madison. Look, I have so much work to do. So better you may leave now. Kindly assist her, Kira. I'm done with this. Mariiwi ka ni Logan. Kagad naman tumalima si Kira para alalayan sanang babae kaso sinungitan siya nito. I can walk. You may go to your boss. Malakas na sigaw nito. Palihim naman na napangiti si Kira nang pinagtabuyan ng boss niyang babae. Pero bakit kagabi lang magkahalikan sila? Ano yun, LQ? Bumalik siya sa kanyang desk at muling nagtrabaho. Hindi ito ang unang beses na para siyang tulala, kaya naman hindi niya namalayan na tinatawag pala ng boss niya ang pangalan niya. Kira, are you okay? Tanong ni Logan na nasa harapan na pala niya at kanina pa siya nakikita na nakatulala. May problema ba ang kambal? Tanong pa ni Logan. Wala naman. Matanong ko lang kung nag-lunch na ba kayo? Ako? Hindi pa. Why? Do you want to join with me? Parang kang tanong ng binata sabay lapit pa sa kanya kaya halos magkandaduling ang mga mata ng dalaga sa lapit nito. Hindi naman. Nagtataka lang ako na hindi ka pa nalabas. Mukhang ikaw yatang may problema. Yung babae ba kanina? Tanong ni Kira. Tumikimito at napabuntong hininga. Hindi siyang dahilan at isa pa hindi na siya parte ng buhay ko ngayon. Don't mind her. Okay, sige. Bababa na ako at kakain kami ng lunch nila Celine at Wina. Wika ni Kira. I see. Just enjoy. Walang ganang sagot ni Logan. Bakit parang pakiramdam ni Kira? Nagiba ang mood na naman ng kanyang boss. Malakas ang pakiramdam niyan tungkol sa babae kanina ang pananahimik nito. Kaso ayaw naman niya magtanong at nakakahiya. Baka sabihin pa nito na nakikialam siya. Naglakad na siya palabas ng office at sakto namang nagkasalubong niya si Wina. Kira, mabuti nakalabas ka na. Tara na, kanina pa naghihintay si Celine sa atin sa cafeteria. Pinauna ko na kasi sila at baka maubusan tayo ng menu. Ganun ba? Wala sa sarili si Kira na sagot at tila lutang. Malayo pang lipad ng isip. Hoy Kira, ayos ka lang ba? Tanong ni Wina nang mapansin na parang wala siyang kausap ngayon. Kanina pa pala ito nagkukwento. Kaso malayong takbo ng isip ni Kira. Hindi nga niya namalayan na nasa loob na sila ng cafeteria. Okay lang ako, may iniisip lang kasi ako. Enrollment na naman ang kambal at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tuition fee nilang dalawa. Wika niya para maiba ang usapan. Ganun ba? Wala rin kasi ako ngayon, wika ni Wina. Ayos lang, hindi naman ako nangihiram. May magbabayad naman ng daddy nila. Wala sa sarili na isatinig ni Kira kaya nagulat ako sa pagtili nito. OMG! Kira, nakita na kayo ulit ng daddy ng twins mo?
Tanong nito na naninigurado. Oo, talaga ba? Kamusta naman? Ang tagal rin hindi ba? Sabi mo 10 years ago nang huli mo siyang nakita. Ano, nagpakatati na ba ang gago? Tahasang sambit nito na ikinagulat ni Kara. Hindi niya alam kung masabi pa nito yan kapag nalaman ang totoo. Okay naman, hindi niya naman alam na nabuntis niya ako. Kaya hayaan na natin, ani ko. Ikaw ang bahala basta kapag sinaktan ka na naman niya, humanda sa amin yan, hindi ba Celine? Wika nito't nagtawag pa talaga ng kakampi ang gaga. Ha? Gulat na tanong nito na isa pang lutang. Kumain na nga tayo, aya ni Kara sa kaibigan. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ni Kara ang babae kanina. Bakit pakaramdam niya may hatid na gulo ang babae sa buhay nilang mag-ina? Matapos nilang mag-lunch, nagmamadali na si Kara na bumalik sa taas. Palabas na sana siya ng cafeteria nang maalalang hindi pa pala nakain ng kanyang boss, kaya pinauna niya na lang ang mga kaibigan at naglakad siya pabalik para bumili ng pagkain ng kanyang boss. Hindi naman maselan ito sapagkat nakita na rin naman niya na kumain na ito dito sa cafeteria noon. Matapos siyang mag-order, masaya siyang lumabas ng cafeteria at pansamantalang kinalimutan ng mga bumabagabag sa kanyang isipan. Pagbalik ni Kara sa itaas, hindi na siya nag-abalang kumatok pa. Alam niya namang nagpaiwan ng kanyang boss. Hawak niya ang supot na naglalaman ng Tupperware na may lamang lunch na binili niya para dito. Pagpasok niya sa loob, naabutan niyang nakayuko ito at babad sa trabaho. Kaya tumikim siya para kunin ang atensyon nito. Maya-maya lang nagangat ito ng tingin at nakatuon sa kanya sabay sabi na, "Yes, may kailangan ka ba?" Tanong ni Logan sa napakalambing na boses. "Wala naman. Naisip ko lang na hindi pa kayo nakain kaya binilhan ko kayo nito." Nakangiting wika ni Kara sabay lakad at lapag ng dala niyang supot sa ibabaw ng table. "How sweet my future wife is." Wika ni Logan na may kasamang nakakalokong ngiti. "Magtigil ka nga. In your dreams," pangbabara niya. "Ayaw mo ba? Kunin ko na lang," tanong niya. "Hindi sagot naman ito." "Kumain ka na ba?" tanong ni Logan sa kanya. "Oo, I see. Sige ako na lang mag-isang kakain." Wika ni Logan na halong may pangongonsensya. Pumihit pa harap ulit si Kara. "Gutom pa pala ako sir, pwedeng makishare?" Nakangiting tanong niya. Nagangat naman ng ulo ang kanyang boss kasabay ng malapad nitong pangiti. Tumayo ito't binitbit ang supot kasabay ng paghawak ni Logan ng kamay ni Kara para dalhin sa mini kitchen ng opisina nito. Sa tagal ni Kara na sekretary ni Logan ngayon, niya lang nalaman na may ganyan sa loob ng office ng boss niya. "Have a seat." Utos ni Logan sabay lakad at nagtungo sa kitchen para kumuha ng plate, spoon and fork at dahil kay Kara, pagkabalik nitong naupo na sa harapan niya at inasikaso siya. "Ako na," wika ni Kara. "It's okay Kara, gusto lang kitang pagsilbihan." Wika ni Logan at bato na lang siya kung hindi pa kiligin sa presensya at effort ng boss. Minitian niya na lamang ito at pagkatapos nagpasalamat dito. "Kumain na nga lang tayo, puro ka naman biro." "Ha? Hindi naman ako nagbibiro Kara, lahat naman na sinasabi ko sa'yo ay totoo. Ikaw lang naman itong ayaw akong paniwalaan." Saad ni Logan kasabay ng paghawak ng kamay ng dalaga. "Sir," nautal na wika ni Kara sapagkat nakaramdam siya ng bulta-bultahing kuryente ng hawakan ni Logan ng kamay niya. "Kara naman, sir pa din. Tayo lang naman ang nandito sa loob at sabi ko naman kasi sa'yo, call me Logan kung saan ka doon mas komportable." "Kasi sir naman talaga kita. Ayoko lang bigyan ng ibang tao ng kahulugan kung sakaling tawagin lang kita sa pangalan mo." "Okay, ikaw ang bahala. Pero still open pa rin ang position." "Position na?" Sa puso ko, mabilis sa sagot ni Logan at gumawa pa ng sign gamit ang dalawang kamay nito na hugis puso. Kaya naman napahagalpak talaga ang dalaga ng tawa. Hindi niya akalain sa likod ng pagiging suplado at arogante nito, may tinatago pa rin ito palang kaswitan. "Ang corny mo sir, ay hasta Logan. Kumain na tayo ulit at matatapos ng break time ko. Babalik na ako sa work ko at baka masungitan pa ako ng boss ko." Seryosong sabit ng dalaga na kinakunot ng noon ni Logan. "Ha? Tell me Kara, masungit ba talaga ako?" To tell you honestly, yes, super duper sungit at arogante ka pa." Naibulalas niya. "Talaga ba? Ganun ang tingin niyo sa akin lahat?" "Pasensya na kung ganun ako para sa inyo. Maybe, I will protect myself to hurt again. Honestly, Kara, sa'yo ko lang sasabihin ito since I really trusted you a lot." Panimula ng binata at si Kara naman ay seryosong nakatingin dito at handang makinig sa sasabihin ng kanyang boss. "Do you remember the girl visit me? She's my ex-girlfriend, my longtime girlfriend before. I was supposed to propose her but everything can change.
Wika ni Logan na halatang gumaralgal na ang boses. Hindi alam ni Kiara kung bakit bigla siyang nakaramdam ng awa dito at tumayo siya para yakapin to. Ilang minuto niya itong niyakap hanggang sa magtamang kanilang mga mata na tila nag-uusap at bigla na lang naglapat ang kanilang mga labi, tila uhaw sa halik ng bawat isa hanggang sa tumigil na muna sila para sumagap ng hangin at muling naghalikan. Nakalimutan na ni Kiara ang bumabagabag sa kanyang isipan. Naputol ang halikan nila na nasagi ni Kiara ang kutsara at kumalansing ito sa ibaba. Sorry, naisatinig niya. Kinawakan siya ni Logan sa muka. Wala kang dapat ika-sorry. Pareho naman nating ginusto ang nangyari. Mahal kita, Kiara, kaya sana maniwala ka. Kung hahayaan mo lang ako na ipakita at iparamdam ang pagmamahal ko sa'yo, gagawin ko. Kaya sana payagan mo na ako makapasok dyan sa puso mo. Madamdaming wika ni Logan sabay turo sa puso niya. Hindi naman makasagot si Kiara sa mga pinagsasabi ng kanyang boss. Hindi niya kasi akalain na mamahalin siya nito. Ang tanging alam niya lang kasi para kambal lang ang ginagawa nitong efforts. Mahal mo ko? Mahal mo ko? Kailan pa? Paano? Naguguluhang tanong niya. Hindi ko alam pero naramdaman ko na lang sa puso ko. Ako naman na magtatanong sa'yo, Kiara. Ako ba ay mahal mo na? May pag-asa na ba ako dyan? Tanong ni Logan at naghihintay ng sagot. Ilang minutong tulala si Kiara na tila ba ina-absorb ang lahat-lahat sa utak niya. It's okay kung hindi mo ako mahal. Huwag ka nang mag-alala, nandito pa rin ako para sa kambal. Aniya, sabay tayo palakad patungo sa desk nito nang pigilan ni Kiara ang kamay nito. Teka lang, sandali. Galit ka na naman ba? Bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba marunong maghintay? Susuko ka kaagad? Tanong ng dalaga na may kasamang panunumbat. I will, Kiara. Pero kung ipaparamdam mo sa akin na hindi ako nag-i-exist sa buhay mo, bakit pa ako maghihintay? Masakit, Kiara, na umasa na walang kaya hanggat kaya ko pang pigilan sa sarili ko na mahalin ka. Gagawin ko. Madamdaming wika ni Logan na hindi niya namalayan na napaluhan na pala siya. Nang makita ni Kiara ang pagluha nito, sobra siyang nag-guilty. Kaya naman pinunasan niya ang luhang naglanda sa pisngi ng binata gamit ang mga daliri niya. Subukan natin. Wika niya. Talaga? Nakangiting wika ni Logan na hindi makapaniwala kaya hinalikan niya ulit ito sa labi at this time mas matagal na. 2 weeks ago na naging okay sila ni Logan. Pinayagan na rin ito ni Kiara na manligaw sa kanya. Okay naman ang pagsasama nila. Malimit ang binata na napasyal sa kambal at sa office naman nagkakausap rin sila kahit papaano. Katulad ngayon, hinaps at his legs. Medyo pagod raw kasi siya. Nandito kami sa may terrace ng bahay at ang kambal ay abala sa kani-kanilang gawain. Napag-usapan nila ang mga susunod na hakbang para sa kambal bago ang mga sarili nila. How's the twins' school now? Tanong ni Logan habang hinihimas-himas ang kamay ng dalaga. Okay naman. Wala naman silang nasasabi na may problema. Aniya, that's good. That school is my alma mater. At panatag naman ako na magandang service nila doon. How about you? Baling na tanong ni Logan. Me, the school is good and friendly. I'm sure the twins love it too. Anyway, wala ka bang business venture at napapadalas yatang paglalagay mo dito sa bahay ko? Tanong ni Kiara. Wala pa naman so far. Everything is alright. By the way, I invite you for a dinner if you can't be busy. Sige, wala naman akong gagawin. Saan ba? Later na lang sunduin kita. Mamaya agad-agad. Hindi ka naman nagmamadali niyan. Biro pa ng dalaga. Syempre, ikagrab ko ng opportunity at ngayon ka lang naman pumayag na mag-date tayo. Date talaga? Akala ko ba dinner lang? Ikaw talaga, huwag mo na ako madaan sa the moves mo kasi wa-effect sa akin ng mga yan. Parang babara pa ni Kiara. I know, si Kiara Marcos pa, dagdag ni Logan. Ewan ko sa'yo, sige na umuwi ka na kaya't baka pagod ka pa. Hindi naman ako mapapagod kasi nandito ng tanging pahinga ko. Wika ni Logan. Na hindi ni Kiara maiwasang kiligin sa mga banat nito. Ang corny mo, Mr. Logan, hindi ko akalain na may tinatago kang kakornihan sa katawan. Aniya, ganun, corny pala ha? Wika nito sabay bangon at kiliti sa kanya na puno ng tawa at halakhak nilang dalawa ang terrace. She wishes that sana lagi na lang ganito ang nararanasan niya. Wala na sanang sakit pa. Kinatid niya ito sa gate at sinundan na lamang ng tingin ng papala yung kotse nito sabay pasok na rin sa loob. Kinagabihan, bumalik si Logan para sundin si Kiara tulad ng pangako niya. Tamang-tama na nakaayos at ready na rin si Kiara sa dinner date nilang dalawa. Sinalubong niya ito at inaya ng umalis at baka gabihin pa silang dalawa sa daan. Shall we go? Yes.
Sagot ni Kara sabay abot ng kamay niya, dito't inalalay naman siya nito sa pagsakay ng sasakyan. Buong biyahe nila ay naging tahimik ito at tila mapapanisa na siya ng laway sa pagiging tahimik. Kaya nang hindi na makatiis si Logan ay siya na ang bumasag ng katahimikan nilang dalawa. Siya na rin ang nagtanong dito. Siya nga pala, may business trip ako next week. Baka gusto niyo sumama ng mga bata. Medyo matatagalan kasi ako doon kaya gusto ko kayong isama at may pasyal na rin. What do you think? Tanong ni Logan. Wag na lang siguro. Wala rin kasing passport pang kambal. Kaya dito na lang kami't maghihintay sa pagbabalik mo. Aniya, yun lang ba problema mo? Meron akong kakilala na pwedeng mag-ayos ng passport nila at mabilis din ang process. Wag na lang at busy rin ako. Pagtanggi ni Kara sapagkat nahihiya siya dito. I insist. Please, pagbigyan mo naman ako. Ayokong malayo sa mga bata ng ganong katagal. Sana mapag-isipan mo. Aniya. Okay. We're here. Wika ni Logan na mapansing na sa restaurant na sila. Inaya niya na ito at inlalalayan palabas ng sasakyan. Naglakad sila ng sabay na magkahawak ang kamay. Hindi na inalis ni Kara ang pagkakahawak sa kamay niya sapagkat masyado itong mahigpit at nahihiya rin siya na mag-inarte. Binati sila ng staff at tinuro ang table na pinareserve nito. Pinagila siya ng upuan ni Logan. Have a seat. Thank you. Naupo na rin ito sa katapat na upuan niya at sabay na nilang hinintay ang pagkain na sinerve sa table nila. Do you like it? Out of the blue na tanong ni Logan sa kanya nang mapansing paghalaga ang mga mata niya. Yes, the place is so cool and the ambience is peaceful. Matagal ka na bang nagpupunta dito? At ilang babae na bang nadala mo dito? Tanong ni Kara. Seriously, you asking me like that? Wala pa akong dinilang babae dito kung hindi ikaw lang. Sinserong wika ni Logan kasabay ng paghawak niya ng kamay ni Kara. I don't believe you. Pero salamat kung totoo man ang sinasabi mo. You know what? Nagsasalita pa sana si Logan na biglang nagsipagdatingan ng waiter at sinerve ng kanilang pagkain. Thank you, pakoros pa nilang sabit matapos ma-serve sa kanilang order na pagkain. Let's eat, Aniya. Magano kumain si Kara kasabay ng walang humpay nilang kwentuhang dalawa. Hanggang sa nagpaalam si Logan na sasagutin lang ang calls. Pabalik na sana si Logan nang biglang sumulpot si Madison sa harap niya. What are you doing here? Are you stalking with me? Isang nakakabingisang palang ginawad nito sa kanya. Just listen to me, okay? I don't. Could you please stay away from me? Get lost. I don't wanna see you anymore. Maring wika ni Logan kasabay ng matalim na tingin na pinukol niya sa dating kasintahan na nanloko sa kanya. Patalikod na sana siya nang biglang nagsalita to. He raped me. He raped me. Paulit-ulit na sinasambit nitong mga katagang yon. Napapihit siya ng katawan at binalikan ng babae. What did you say? Answer me. He was raped me. Sa takot na sabihin niya nangyari sa amin, hindi ako nagsalita until he blackmailed me that exposed our video ko. Hindi ko gagawin ang lahat ng gusto niya. Sorry for being weak. Wika nito sabay hagulhol. Hindi malaman ni Logan kung maniniwala ba siya sa sinasabi nito hanggang sa dumating si Rickson, his best friend. Believe her bro, she tell me the truth last week. Nakausap ko na rin ang gago mong pinsan at nag-file na rin kami ng rape case sa kanya. At nakabinbin ng kaso sa trial court. Paliwanag nito. Gulong-gulong isip ni Logan ngayon at nakalimutan niyang balikan si Kara. Nang yumakap si Madison sa kanya, pinatahan niya ito para tumigil sa kakaiyak. Nang mainip si Kara sa kakahintay kay Logan, naisipan niya maglakad-lakad sa garden para makasagap ng sariwang hangin. Hanggang sa bigla na lang pumatak ang luha niya na hindi niya mawari. Nakikita lang naman niya si Logan na may kayakap na ibang babae. Ang lalaki na nga kung hindi siya sasaktan, pero ngayon pa lang, labis na siyang nasasaktan. Sinungaling ka, Logan. Sinungaling ka. Usal niya sabay takbo, palayo sa lugar na yon. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento at sanay, muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.